saka pa nagiging malahininga, no? At yan, binanggit ni Brother Johnson kanina, mga may tawag doon, mga activities sa simbahan, napakarami, di ba? Isipin niyo, may mga pakape-kape, yan lagi pinangaalok free coffee, free meal, lahat free. Umating na kayo. Lahat ay libre. May sayawan dito, may basketball, may ano yan hindi dapat sinasama yan sa simbahan. Hiwalay yan. Tapos amen. Dapat pagdating sa simbahan, ang usapan dyan ay Word of God. Yung makakapag pakain ng kaluluwa ng isang tao. So, amen? Kasi kung walang, ako para sa akin pag wala yung talakayan ng Word of God, useless sayang lang sayang lang ang oras ko dyan. Kahit anong sabi mong meeting yan at wala naman na settle, wala naman na aayos. Mas gusto ko pang manatili sa bahay kasi pag nasa bahay, sa kwarto lang ako, ang daming pinapakita ng Panginoon Hindi ko kailangan makipag-meeting, lalo na kung napakagulo at iba-iba ang pagpapaliwanag. Umayos muna kayo. Umayos muna ang magdadala ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi ayos ang buhay mo, wala sa kondisyon. Sabi nga dito, nag-iisip lang na mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi nangangailangan. Para ba ang iniisip ng mga manggagawa ngayon, punong-puno sila ng revelasyon. But in reality, sarado ang mga mata para makaunawa ng salita Tandaan nyo ito mga anak, hindi basihan dito ang paramihan, pakontian, hindi basihan yan payamanan, pasayahan, entertaining, hindi yan ang basihan ng pananampalataya Ang basihan ng pananampalataya ay kung nakaunawa ba tayo sa salita ni Kristo. Diba? Kasi sila yung masasanctified. Sila yung malilinis Sila yung magiging qualified. Diba? Kaya nga ang mga berhen naghanda At the midnight, there was a cry made. Meron sumigaw sa hating gabi. At yung sigaw na yun, mensahe yun. O salita ng Panginoon na sinisigaw sa sanlibutan para makapanumbalik ang tao, di ba? So, say amen? Para may handa sila sa pagparito ng Panginoon, yun ang purpose. Pero kung yung sigaw na yan, hanggang ngayon wala settle, mag-isip-isip na kayo. Baka naman sayang lang yung mga pagtitipon ninyo na yan. Kailangan ninyo unang-una ang pundasyon Sino ba ang pundasyon ng pananampalataya? Apostles and prophets. Huwag kayong manatili sa propeta kasi patay na yung propeta Ginagalang natin ang ministry ng propeta at ginamit siya ng Panginoon. Pero tandaan po ninyo, siya po yung shout. At tandaan natin, ang pagparito ng Panginoon, hindi lamang nagtapos sa shout, kundi meron pong voice of the archangel. Babalik po yung anghel ni Brother Branham. Huwag kayong mag-alala. Babalik yung Revelation 10:7 na yon. Hindi natin winawala yon. Babalik siya. At papahiran ang 7 kulog naman. Dahil tapos na ang propeta. Ang 7 kulog sa pagtatapos ng biyaya sa mga hintil. Malinaw po yan, mga anak. Gusto ko lang ulit-ulitin to, Kasi para mailakip doon sa message na ginagawa namin ngayon, may record. Para maiparating sa inyo, mga kapatid. Tandaan po natin, kailangan natin lumakad sa liwanag. Diba? Sabi nga, if we walk in the light,
We have fellowship with one another. And the blood of Yeshua HaMashiach cleans us from every sin. Yung liwanag na yon na nilalakaran natin, yun din ang maglilinis sa atin. Naligtas ng tao eh. Kaya lang yung sanctification, sanctify them by your word. Your word is truth. Kapag ka ang word patuloy pa rin pinagtatalunan, ibig sabihin walang pundasyon yan. Sana maging tayo aware. Pag laging ministerial meeting, laging may puro pagbabaka, hindi na mamagitan si Kristo dyan. Sabi nga ng Panginoon sa bibig ng mga mangangaral, iwasan ninyo ang walang kabuluhang pagtatalo. Kasi kapag puro walang kabuluhang pagtatalo, whether spiritual yan, sabihin na natin, spiritual yan, pinagtatalunan na yan, o pinaghihila-hilaan. Isa lang ang kailangan nyo. Foundation. Tandaan nyo, walang patay na gagamitin. Yung mga patay na yon. Kagaya ni Brother Branham, tapos na ang kanyang ministry. Ang gagamitin ngayon, buhay. Buhay. Kasi nag-utter ang thunders, di ba? So, kailan nag-utter yung thunder? Nung bumababa ang mighty angel. Kailan yon? Sa panahon na yan, na restored ang templo. Si Brother Branham matagal nang patay, 1965. So ang thunders, kapag restored na ang templo, sisigaw yan sa Gentile lang yan yung thunders na yan. At may 2 propeta sa Israel. So huwag nyo na ipilit na si Brother Branham pa rin ang gagamitin. Duduktungan lang yung message ni Brother Branham. Duduktungan lang yon. Kasi meron tayong tinatawag na John Ministry. Hindi makatanggap ng tao yun. Pinanghuhula na nga John, manghula kang muli. Continuity yan Huwag natin tatanggihan ang bawat nakasulat. Kasi magkakasala tayo sa Panginoon. Kasi pag tinanggihan nyo yan, tandaan ninyo, ang ministry nyo pabalik sa denominasyon. Babalik kayo kay Martin Luther. Meron tayong liwanag na nagpapatuloy after William Marion Branham after Brother Jackson may liwanag pa rin. Hindi nyo matatanggihan niya, mga kapatid. Kahit na maitim, huwag kayong tumingin sa kulay. Kasi nagkakasala kayo sa Panginoon. 3 uri ang anak ni Noah. May maputi, may katamtaman, at may maitim. Hindi nyo pwedeng i-reject yun. At ito ang input ni Ham. Hindi nyo ba yun? Tapos na si Shem sa Gentiles. Tapos na si Japhet. Kung mahilig kayo sa tisoy, panahon lang ngayon ng colored people. Kaya nga nung kinuha si Brother Jackson dyan sa Amerika, mga kapatid ko, yung mga puti na tumayo dyan hindi yan sinang-ayunan ni Brother Jackson. Maniwala kayo sa apostol na sinugo ng Panginoon sa end time. At kapag tapos na ang kanilang ministry, magtiwala kayo sa 5-fold. Na totoo, Kasi sa 5-fold, minsan masyado silang nag-o-over Nilalakpasan nila ang apostleship calling. Kung ikaw ay okay, teacher, pastor, evangelist, huwag mong hihigitan yung pundasyon ng pananampalataya, which is apostles, plural, marami sila, and prophets. Hindi nawawala yung programa niyo kasi pagka na-miss natin yon, patay na ang liwanag. Kasi yun ang pinaka-basic para makaunawa ang tao.
So, mangyayari niyan, lahat pala kayo apostoles. So, pag kayo lahat apostoles, siyempre, magbubulo ang braso kayo kung sino pinakamagaling sa inyo. O pagka ganon, lalabas ang Panginoon sa kalagitnaan ninyo. Walang mabubuksan. Kung napakinggan niyo yung mensahe ni Brother Jackson, no? Sinasabi mo na ako'y mayaman, nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman. May revelation din kami. Nakakilala kami sa mensahe ni Brother Branham. Nakakilala kami sa mensahe ni Brother Jackson. Pero may continuity. Hindi na po gagamitin ng mga patay. Kasi kung patay ang gagamitin, paano na makakapag-utter yung patay? Paano makakapag-utter seven thunders kung patay na pala yan? Shall we say amen? At paano makakapanghulang muli siyo dyan? Kung puro patay na pala yan. Shall we say amen? Pag sinabing you must prophesy again, puro buhay yan. At ang mensahe nila, hindi pa babalik sa denominasyon. Ang mensahe nilang bibit-bitin, awakening, panggising, maliwanag, hindi mo matatanggihan, sabi ni Brother Jackson. Pag dumating daw yung fivefold ministry totoo, diba, sinasabi ko, yung totoo kasi marami nagke-claim Pag dumating daw yung 5 na yon, hindi sila magtuturo ng 4 na tama at isang mali. Hindi ganon. Kasi yung isang mali na yun, sabi ni Brother Branham, nanganganak Pag yung isa na yan, ginamit, sira lahat ang doktrina. Pag pinanindigan yon, lalo na sa Godhead. Kapag yung isang tao, marami ng reklamo sa doktrina niya, ibig sabihin lang, bagamat hindi natin nasusundan yan, marami ng mali yan. Kailangan balik tayo sa Biblia para magliwanag. Dahil ang Biblia, hindi natin matatanggihan yan Kapag nabasa natin, kung hindi naman natin maintindihan sa ngayon, palalangin natin, magpakumbaba ang loob tayo. Dahil yung pagmamataas ng isang tao, yan nagiging kapahamakan niya Tandaan natin sa panahong ito, pag hindi tayo na-sanctified by the Word of God, may iwan po tayo sa rapture. At hindi ganon-ganon lang, nakagaya na sinasabi ng mga denominational churches. Okay lang pag nag-rapture at naiwan ako, ibibigay ko na yung buhay ko. Papapugot na lang ako ng ulo. So, ang dali sabihin, di ba? Ang dali sabihin. Pero dapat nating malaman, merong 5 months tormention. Yun ang mabigat dun Pahihirapan ka muna ni Abaddon bago ka patayin. 5 months po yun. At nakakatakot yan. Mga anak, kung nararamdaman natin na hinihila tayo ng Panginoon palabas sa mga denominational churches at kung sa mga papunta sa denominational churches na dating nasa end time. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Anong payo, Brother Johnson? Ipinapayo ko sa inyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay. Kailangan yun. Dinalisay na ginto, yung purong salita. Shall we say amen? Kaya nga may reformation Yung sa reformation, may mga problema yan. Pero papunta tayo sa dinalisay Pag hindi mo ma-recognize ang dinalisay, babalik ka sa reformation. Ganun ang tendency yan Ang payo ng Panginoon, bumili sa akin ng gintong dinalisay. Yung purong salita ng Panginoon. Dinalisay sa apoy ng pananampalataya upang ikaw ay yumaman. At mapuputing damit. Ayan, yung damit ng katwiran. Kasi hindi ka mamumunga ng katwiran kapag ang revelation mo lihis Pag lihis ang revelation mo, lalo sa Godhead,
Paano ko malilinisan? Godhead pa lang, bagsak ka na. Shall we say amen? Hindi yan magdadala sa'yo sa kasakdalan. Humahakbang ka pa lang, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Humahakbang ka pa lang palapit sa Kanya. Yan ang sagot, hindi ko kayo nakikilala. Dahil ang linaw-linaw ng Biblia, pinapalabo nyo. Ang problema lang sa tao, hindi siya naging masunurin eh. Kasi kung nabasa mo na, hawakan mo muna, mag-post ka muna, reviewin mo. Baka ito ang kalooban ng Panginoon. Dahil kapag ganyan ang attitude mo, lagi mong sinasang-alang ang Panginoon, malaking tsansa makaunawa ka. Lalo kayo na nandiyan sa ministerial meeting. Kahit anong gawin ninyo, pag mali ang Godhead nyo, mali ang mediator eh. Pag mali ang mediator, halimbawa, ginawa mong mediator si Shem, si Jesus Christ, a priest in the order of Shem, paano papasok ang liwanag? Malabo yan. Pagsisiyan ninyo yan. Kasi kahit anong pagsisumikap ninyo, maiwan pa rin kayo sa rapture. Dahil walang damit pangkasal. Walang damit pangkasal. Karamihan nga ngayon, nag-reject na, pati sa mensahe ni Brother Jackson eh. Nag-invento ng mga ministry. Pagka ganyan ang attitude ninyo, sabi ng Panginoon, ang magdagdag, dadagdagan ng salot, ang magbawas, babawasin sa aklat ng buhay. Posible ba yun? Naalisin ka? Sinabi na nga ng Panginoon eh. So, ganyan ang kalagayan. Ako'y mayaman. Kompleto kami sa gamit. Imported to. Ang simbahan namin, napakalaki. Yaman namin. Ang choir namin, ang galing ng blending. Ang mga umaaten, ang yayaman. Kaya nga kami yumaman eh. Ang problema kasi ganito, sabi ng Panginoon eh. Sinasabi mo na mayaman ka. Nagkamit ng kayamanan. At hindi ka nangangailangan. Hindi na namin kailangan ng ministers na magtutuwid sa amin. Yan ang problema mo ngayon. Kasi itinaas ka ng Panginoon, hindi ka na maabot. Tama? Ganyan ang problema ng tao eh. Pagka nasa taas na, kagaya ni Nabucodonosor, nasa taas na, ang hirap na siya abutin eh. Wala lang propeta sa kanya. Wala lang apostolis sa kanya. Ako na. So, say amen. Yan ang problema. Tandaan natin, yung kayamanan nito, hindi sa atin yan. Hinahawakan mo lang yan sandali yan. Pwede mamaya, mawala yan sa kamay mo. Sangayon ba kayo? Hinahawakan mo lang yan. Pwede mamaya, bukas, wala na sa iyo yan. Yan ang tatandaan natin. Pero kung nasa Panginoon ka, at sapat ka, maging masaya ka na. Wala kang sakit. Pinagpahayagan ka. Pinaunawa ka sa Biblia na napakaliwanag. Sabi nga ni Brother Johnson thunders na lang ang iniintay natin eh. Totoo yun. You must prophesy again. Babalik yung makapangyarihang anghel na yon through the 7 anointed men. Hindi na doon kay Branham. Dahil preparation for the rapture, ang mensahe from Genesis to Revelation,
plus the instructional message for the rapture. Rapturing faith. Mga anak, hindi biro-biro ito. Sayang ang buhay eh. Sayang ang pagkakataon. Pag binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, halimbawa, kumpara sa Israel, hanggang ngayon talagang ang dealing sa kanila, lumaban sila kasi tinanggihan nga nila ang Messiah eh. Lumaban na lang kayo, may kipag-agawan na lang kayo ng lupa dyan. Pero dahil may Messiah tayo, may mediator tayo, pahalagahan natin. Dahil may love letter eh. Ang Messiah may love letter. Sabi nga ni Brother Jackson, the book of Revelation is the love letter of Yahshua HaMashiach. Ang problema, instead na love letter ang ituro dahil walang revelasyon, balik sa denominational message. Ganun ang tendency. Ano nga may tuturo ng isang tao? Wala. Hindi paramihan ito. Hindi rin pakuntian. Para ka masama sa rapture, kailangan may revelasyon ka. May naintindihan ka sa salita ni Kristo para masanctified ka ng kanyang salita. Malinisan ka. Kaya nga yan ang ipinapayo Kailangan bumili ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman. Yun ang tunay na kayamanan pala, no? Hindi ito literal na ginto, Tapos amen. Hindi ito literal na ginto. Revelation ito, ang Word of God. At ano pa? At ng mapuputing damit, white raiment. Bago ka ikasal, bago ka mag-file linen, white raiment muna. At pag nagpalit na yan ang fine linen. Magpapalit ka lang ng fine linen kapag glorified body ka na. Revelation chapter 19. Dahil si Kristo naka-fine linen. Hindi ka pa pwede mapasama o mapasa ka niya kung hindi fine linen ang damit mo. Kailangan nalinisan ka muna bago ka ikasal. So dito, mapuputing damit. Ibig sabihin, habang lumalakad ka, kailangan mo yung maputing damit. Upang huwag mahayag ang iyong kahubaran. Mga kapatid, kasi kitang-kita na Ang isang simbahan na hindi nagkakasundo at kanya-kanya ng ideas, spiritually, hubad yan. Katulad ng isang pastor, sabi niya, ang laki ng gawain nito Sabi niya, hindi na magkakasundo ang mga manggagawa pagdating sa doktrina. Yan naman yung sinabi ni Pablo na magkakaroon ng unity of the faith. Sa iyo lang yan baguhin mo yan, magsisi ka. Marami ka ng turo na wala sa Biblia. Sabi dito, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, that is revelation, upang ikaw ay yumaman na totoo at hindi puro material lang. At ng mapuputing damit, yon, kailangan masanctify ka. Upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran. Abi, kitang-kita na ng mga tao yung kahiyahiyang kahubaran mo Hindi mo lang napapansin sa sarili mo. Asan yung mga elder?
Yung mga may lalim sa unawa, asaan? Hindi mo pwedeng lahat sila mali. Ikaw lang yung tama. Hindi naman pwedeng ganun. Upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran at ng pampahid sa mata, kailangan makakita ka ng liwanag. Yun ang nire-required ng Panginoon. Liwanag ng salita ni Kristo. Liwanag. Hindi yung papunta sa kadiliman. Naipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakakita. Amen? Ha? Minsan nagtatalukbungan lang kung ano, mga material na bagay. Pagod ako. Ayan, kailangan kong, ang pinaghahandaan yung kinabukasan eh. Pagod ako ngayon. Bukas, magtatrabaho na uli ako. Kailangan ko ng lakas. Mga kapatid, ang pinaghandaan, yung material na bagay eh. Hindi pinaghandaan yung, sana, Sabado ngayon, nagpahinga, di ba? Bukas, dahil kailangan ko magpagamit sa Panginoon. Kailangan kong lumakas. Kailangan kong manalangin. Hindi. Lumakpas yung mahalagang araw sa Panginoon. Pinilakpas eh. Ang pinaghandaan, yung parusa. Di ba parusa yan? Sabi ng Panginoon, 7 araw, 6 na araw kang gagawa. Di ba? Amen? Yung ikapito na dapat magpapahinga ka sa Panginoon, hindi ginamit yung pagpapahinga eh. Ang ginamit, ang pinaghandaan yung parusa eh. Mga anak, mga kapatid, kasi kapag kaganyan, mahal mo yung parusa, paparusahan ka ng Panginoon dahil may itinakdang araw para sa Panginoon. Tama. May itinakdang araw para mamahinga yung kaluluwa. Kasi kapag nahirapan yung kaluluwa, kapag napighati yan, nasakal yung kaluluwa ng tao eh. Hindi papasok yung mga kinakain mong espiritual kasi pighati siya eh. Hindi mo siya pinapakain eh. Naintindihan natin? Pighati siya. Naghahangad siya na ma-restore spiritually. Pero ikaw, nakatawang lupa, hindi mo siya pinapayagan. Shall we say amen? Ang nakakatakot nito, may nalalabag tayo. Huwag natin pababayaan ang pagtitipon ng mga banal, yamang namamalas natin na malapit na ang araw. Ngayon, hindi na malapit eh. Kasi yung Hebreo, no? Panahon ni Pablo, sinulat niya yan. 60 AD yan eh. 2024 na po ngayon. Shall we say amen? 25. Umatras pa. 2025 na ngayon. At nandyan na yung mga tanda. So, kailangan dapat ang tao, lalong nagiging maalam. Tama. Sabi ng Panginoon, tatandaan nyo ito, huwag nyo kakalimutan to. May 5 months tormention. Ang sabi ng Panginoon, magbantay nga kayo. Kasi kung kinatamaran natin magbantay, alam mo na kung anong kahinatnan mo. Shall we say amen? Alam mo na ang kakahinatnan ng tao. At ito'y paalala. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway, sabi ng Panginoon. At pinarurusahan. Abay, nagpaparusa pa. Shall we say amen? Siyempre, pag hindi mo siya priority, paparusahan ka niya. Bibigat ang buhay di ba? Yung panalangin mo, hindi sasagutin eh. So, say amen.
Ikaw nga'y magsikap at magsisi. So, kailangan ng pagsisisi ng tao. Kaso nga anong pagsisisihan mo? Ganun ang isasagot Di ba? Babalik doon sa 17. Ako'y mayaman, nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman. Okay na kami. Ang problema, ang message, pabalik sa denominasyon. Wala nang continuity. Sabi ng Panginoon, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Kailangan buksan yung pakinig di ba? Mapalad daw ang nakikinig Tama. Mapalad ang bumabasa at nagbabantay ng ng aklat ng hula. Ang Book of Revelation, sapagkat ang panahon ay malapit na. At nangyari na yun di ba? 1. Huwag mo lang tatakan ang aklat. Shall we say amen? Huwag mo lang tatakan ang aklat. Buksan mo. Shall we say amen? Pinatatanggal na nga yung tatak Yung 6 na selyo, inihayag na ng Panginoon, pinakita na. Say amen. Yung selyado sa panahon ito, selyado yan. Walang nakakaintindi nun. Pero pagdating dito lang binuksan. So, ang ibig sabihin, ang Book of Revelation ay para dito. Tama. Binitbit lang nila yan. Yung sulat sa 7 iglesia. Binitbit lang nila yan. Ito palang condition natin. Shall we say amen? Dapat malaman natin ang condition natin. Tama. Pag sinabing malahininga, alam mo na, pag malahininga, di ba? Sige lang, bahala na. Ganun Pero yung mainit, talaga nag-aalab yan, naglalagablab yan Love say amen. Naglalagablab yan kapag humaharap sa Panginoon yan. Pero yung mga malahininga, parang halos pag nananalangin niya sasagutin kaya ako ng Panginoon. Ganun ang tanong nila sa panalangin nila Pero kung ikaw nag-aalab sa Panginoon, walang magiging hadlang sa panalangin mo. Kahit iniisipin mo parang isang bagay lang na napakaliit na bagay, papakita sa'yo ng Panginoon, sasagutin ka At nung papahalagahan mo, napakahalaga pala ng panalangin. Na pinakikinggan ng Panginoon. Tama. Kasi kung malahininga ba, parang ka nga pakikinggan, malahininga ka. Nagpapahinga ka para sa susunod na araw maghanap buhay. Dapat magpahinga ka sa susunod na araw sa Panginoon naman. Dapat ganon. Dapat maintindihan natin yan. Dahil kumakatok nga Behold, I stand at the door and knock. Yun, kumakatok Ang Panginoon kumakatok, di ba? Kasi kapag
Hindi mo pinakinggan yung katok ng Panginoon, pagdating ng araw, ikaw ang kakatok sa Kanya. Tama? At ang isasagot niya, hindi ko kayo nakikilala. Ganun ang isasagot niya eh. Ngayon, habang kumakatok siya ang kumakatok nagpapakumbaba siya. If any man hear my voice and open the door, yung door, yung pintuan ng puso at ng kaisipan, I will come into him and will sup with him and he with me. Ayon, may fellowship ka sa Panginoon. Tama. Pag nagbukas ka ng puso, pero pag nagmatigas ka ng puso, malabo yan. Shall we say amen? Malabo yan. Nagpapabalik-balik lang yung sumpa. Wini-welcome mo lang yung sumpa. Kaya pagpapala ngayon, bukas sumpa na. Tama. Kasi nire-reject mo eh. Pagpapala ngayon, bukas sumpa na. Pero kapag nagbukas ka ng puso mo, at ng isipan mo, hahapo na si Kristo doon. Ano ba kailangan, anak? Ano ba problema, anak? Minsan, hindi po pa ngayon hinihingi, binibigay na eh. Tama ba yun? Hindi mo pa hinihingi, binibigay na. Kailangan mapagtagumpayan natin ito. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Ayun, kailangan magtagumpay ang tao. Pag nagtagumpay ka, ibig sabihin, hindi ka kasama sa Great Tribulation. Tama. Pagtagumpayan mo kasi yung napasama lang sa Great Tribulation eh. Hindi na pagtagumpayan yung pagsubok sa kanila. Naging malahining nga sila. Kaya nga, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kasi kung naging mainit naman sila, naging mapagbantay, hindi naman madamot ang Panginoon para sabihin, welcome my son. Dahil pinanagumpayan mo mga pagsubok mo sa buhay. Hindi lang naman mga problema ang pagsubok sa buhay eh. Pati yung mga kayamanan na yan, kung saan mo itatago yan, problema rin yan eh. Baka mamaya, biglang nag-digital. Saan mo itatago yung kayamanan mo na yan? Gagamit pa ba yan? So, say amen. May mga banta nga eh. Ang kaaway eh. Pwedeng mag-shutdown ng mga bangko. Paano ka makaka-withdraw ka ba ngayon? Hindi mo alam yan eh. Kaya ang kayamanan ngayon, pwedeng mamaya bukas, wala na yan. Kaya nga ang counsel dito, buy of me gold. Yung gintong pananampalataya sa salita ni Kristo. Yun ang required. Yun ang kailangan natin. Kasi iiwan mo nga lahat yan eh. Baka magaya ka pa kay Lot. Nang hinayang si Lot eh. May mga interpretasyon na lumingon at lumakad pabalik eh. Hindi lang basta lumingon eh. Huwag natin ugaliin yun. Pag sinabi ng Panginoon, huwag lilingon. Huwag lilingon. Gawin natin yun. Ikababuti natin yun eh. Kasi pag hindi mo pinakinggan yan, kahit maawain ng Panginoon, sasabihin lang naman sa'yo eh, hindi kita nakikilala kasi hindi mo naman pinakikinggan ang mga sinasabi ko sa'yo. Simple instruction, huwag lilingon. Tama. Magbago ng mga lakad, magbago ng mga pag-iisip. Tama, pabalik tayo sa Panginoon. Hindi tayo palayo o hindi tayo palihis. Gusto niya ba yan? Sasabihan tayo ng Panginoon, I know you're not. Darasal kang ganyan, sasabihin ng Panginoon, hindi kita nakikilala eh. Di ba? Kahabag-habag tayo na. Kailangan may takot tayo.
Matakot tayo sa Panginoon. Matakot tayo. Huwag nyo nang pairalin yung tatlong bagay. Pride of life, lust of the eyes, lust of the flesh. Huwag nyo nang pairalin yan. Magbihis tayo ng katuwiran ni Kristo para maging karapat-dapat tayo kung naghahangad tayo ng rapture. Dahil darating na nga eh. Sabi nga, kung paano ako'y banal ay kailangan magpakabanal din naman kayo. Iwasan ninyo ang walang kabuluhang pagtatalo. Nagpapagalingan lang kayo. May pundasyon akong nilagay dyan para pakinggan nyo yung mga pundasyon ng inyong pananampalataya. Nang sa gayon, makaunawa kayo at malinisan kayo ng gintong dinalisay. Which is the Word of God. Amen. Higit pa nga sa ginto di ba? Ang salita ng Diyos, sabi ng kawikan, higit pa sa ginto at pilak Di ba? Na dapat nating nasain. Pahalagahan natin. Kasi pag hindi natin pinahalagahan ang bawat salita na namamutawi sa bibig ng Panginoon, I know you not. Yan lang ang isasagot sa atin. Ito'y paalala. Kasi ipine-prepara nga tayo The Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trumpet of God. Pine-prepara nga tayo. Tama ba? Inihahanda. Halimbawa, inihahanda ka ng Panginoon. Hindi naman pwedeng yung mga rason sa katawan mo nandun pa rin, di ba? Tama. Ang sabi nga, huwag pababayaan ang pagtitipon. Kagaya ng ginagawa ng iba. Sino yun? Yung mga denominational churches na puro activities lang. Wala kang matututunan doon. Walang revelasyon doon. Pagandahan lang doon. Meron. Pagandahan ng tugtog. Pagandahan ng simbahan. Pagandahan magsalita. Ganoon So, say amen. Kaya ang problema, ang pinili ng Diyos, mangmang. Mangmang po ang pinili ng Panginoon. Hindi magaling. Dapat maintindihan natin yun Huwag kayo nadi-discourage. Sabi nga ng Panginoon kay Moses, sino bang gumawa ng bibig? So, say amen? Sino bang gumawa ng bibig, Moses? Patay mo magsalita. Siya pala ang gumawa ng bibig Si Isaias nga napakarumi niya. Panginoon, napakarumi ko ng aking bibig. Pero may paraan ng Panginoon para malinisan ka Tama. Ang ginawa ng anghel, kumuha ng baga at inilapat sa kanyang bibig. Tama? Hindi literal na baga yun. That is anointing. Tama? Anointing of the Spirit of God. At pagkatapos, nung nangyari nga, anong sabi ni Isaiah? Lord, here I am. Send me. Hintayin mo yung tapang, di ba? Na ibibigay sa'yo. Shall we say amen? Hintayin mo na ibigay sa'yo kung ano yung dapat mong sabihin. Kasi kapag hindi pa panahon, mag-intay. Sabi nga, kapag kaintusan ka mag-ministry, mag-intay ka. Hindi agad-agad yan. Hintayin mo yung pahid. Pag dumating yung pahid, hindi ka na kailangan turuan ni numan. Sasalitain mo na lang yun, automatic. So, say amen. Sasabihin mo na lang kung ano yung binigay na mensahe sa iyo ng Panginoon. At mabisa yun. Tama po. Pero kapag umira lang takot, sa duda yan doubt yan Mangmang ang gagamitin. Hindi nag-aral. Para
para ipahiya ang mga pantas at mga matatalino. Mga kapatid ko, ang dami nga magagaling mag-English dito eh. Pagdating sa revelasyon eh, isipin mo, patunayan mo nga, yung voices of seven thunders ay tao yan. Magaling mag-English yan ha. May voices nga eh. Ibig sabihin, tao yan. Go say amen. Eh, doon pa lang sa harapan ng mga tao, nagpapakita ng kamangmangan eh. Ano nangyari sa ministry? Bagsak. Kasi, dapat kailangan tayong marunong maghintay eh. Hindi ka magaling ka na magsalita, ikaw na. Hindi yan ang basihan eh. Kailangan namumunga. May kontrol. Subok. Baka pumalya ka ngayon. Sa susunod. Pumalya ka ali. Sa susunod. Ngayon, kapag ka nalagpasan mo, diyan na darating. Si Isaiah, sinabi niya, Lord, hindi ko kaya yan. Hindi ako karapat-dapat yan. May maruming labi ako. Pero nung dumating yung anointing, mga anak, mga kapatid, ang tapang na ni Isaiah. Shall we say amen? Kasi nagmumula sa Panginoon yung unawa na binigay sa kanya. Para magkaroon ng unawa ang isang tao, kailangan magpapatira pa ka sa Panginoon. Hihingi ka ng awa. Aaminin mo, Lord, hindi ko alam ito. Hindi ko maintindihan ito. Ipakita mo sa akin. Kailangan maintindihan ko ito. Dahil bukas, ipapangaral ko ito, Panginoon. Tulungan mo ako. May loophole, Panginoon. Mga kapatid, minsan nakatayo ka na dito, dinadagdagan ng Panginoon. Shall we say amen? Kailangan lang magpasailalim sa kilos ng Panginoon. Yun ang pinakamahalaga eh. Panginoon ang kikilos eh. Yung mga iba na talagang miski hindi apostol ang calling eh. Gusto maging apostol eh. Pagka ang doktrina mo, puro sablay, hindi apostleship ang calling mo. Lalo na puro sabit ang buhay mo. Lalo sa ministry, hindi ka pwede dyan. Ang tendency niyan, ang doktrina mo, kung ito ay klaro, pababalikin ka ng Panginoon sa denominational churches. Kasi, wala nang halaga sa iyo ang revelasyon eh. Meron nga nag-pioneering sa end time ha. Dito sa end time, pioneer. Pastor ha. Ako hindi ko magagawa itong ginawa niya eh. Isipin mo, sunugin ang contender. Hindi ko magagawa yan. Dito, maski ang contender dito, inaamag na, tinatago ko pa rin. Kasi alam ko, may mahuhugot ako dyan na pagpapala para sa akin. Ha? Isipin mo, sunugin ang contender. Ano nangyari sa'yo? Tama lang ang mga panaginip ko. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Miski si Judas nagamit. Tandaan natin, maraming baluktot na hari sa lumang tipan ang isinumpa ng Panginoon. Pero nung sila nagsisi, pinatawad sila ng Panginoon. So habang may biyaya pa,
Pagsisihan ninyo yan. Magbulay-bulay kayo kung anong nagawa ninyo. Ha? Hindi yung ako'y mayaman? Ha? Nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman? Kapatid, nakakabulag yan, yung kayamanan. Misa maigi pa yung mga wala eh. Kasi ang pagkaasa nila, ang Panginoon eh. Sabi sa amen. Hindi nila pinangahawakan yung kung ano meron sila. Dahil wala nga eh. Ang meron sila, ang pananampalataya sa Panginoon. Pinapahalagahan nila yon. Hindi nila pinapahalagaan yung naisumpa yata kami, wala kami makain. Hindi po. Kasi may biyaya pa eh. Tama? Yun ang pinahalagahan nila. Yung mga tao ngayon, may yaman, pinayaman. Pero ang pinaghahandaan hindi yung inihanda ng Panginoon eh. Sumpa ang pinaghahandaan. Nakakalungkot yan. Mga anak, mga kapatid. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. Yung uri ng trabaho ko, maliit ang sweldo eh. Pero napakabuti ng Panginoon eh. Bigyan ka ba naman ng overtime? Nakaupo ka lang. Pag-araw ng linggo, puyat, pagod, tuloy ang gawain. Walang reklamo. Sabi sa amen. Hindi ka naman pwedeng putungan ng corona kung, Lord, saka ka na lang. Kasi may pasok pa kami sa susunod na araw. Pwede ba na, Lord, saka ka na lang? Di ba? Tama. Parang hindi matuwid di ba? Kasi sabi nga ng Panginoon, 6 na araw kayo magtrabaho. Yung isa sa akin. Tama. Sabi sa amen. Ha? Isang araw na nga lang eh. Malamang namamalas natin na malapit ng pagparito ng Panginoon. Kailangan mapagtagumpayan yon. Sabi dito, sa 21, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupo. Umupong kasama ko sa aking luklukan. Sa millennium. Gaya ko naman na nagtagumpay, saan? Sa cross. At ngayon, sabi niya, upong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Saan niya? Sa throne of glory. Nandun siya ngayon sa throne of glory. At doon niya tayo makakasama. Throne of mercy. Sorry. Nandun siya ngayon sa throne of mercy. At makakasama natin siya saan? Sa throne of glory, sa millennium. Kasama tayong luluklok ni Kristo. Gusto ba natin? Ang ganda, di ba? Amen. Ang ganda ng pangako. Kailangan yan pinanghahawakan. Patunay yan. Pag pinanghawakan mo, patunay yan na meron kang pagtitiwala. Sabi sa amen. Pero sa kana lang, sasabihin naman ng Panginoon, I know you not. Yun ang isasagot eh. Di ba sabi ko, magbantay kayo? Ba't pinaliwala nyo? Sabi sa amen. Kailangan yan na mapagtagumpayan. Okay ka na eh. Pinagaang na ang buhay nyo eh. Pinayaman na kayo ng Panginoon eh. Sana i-bless mo naman ng Panginoon. Ibalik mo sa Kanya yung pagpapalang binigay sa iyo. Shall we say amen? Tama ba? Ha? Pagpalain mo ang Panginoon.
Yes, amen. Pahalagahan mo siya. Even as I also overcame and am sat down with my Father in His throne. Sa millennial yun. Kasama tayo doon. Hindi, dito sa Mercy. Dito sa millennium. Dalawang trono niya kasi ang binabanggit dito, ha? Dalawang trono. Isang throne of mercy at isang throne of glory sa millennium na yun. Doon tayo makakasama. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Yun ang tanong. Saan ang pakinig? Diba? Bakit hindi ma-align? Bakit hindi ma-settle ang liwanag ng salita? Bakit nandoon lagi yung paghihilaan? Bakit lagi nandoon yung pagpapamarunungan? Bakit andun yung pagmamatigas lagi? Hindi yung pagpapailalim sa plano ng kaligtasan Ang plano ng kaligtasan may pundasyon. May pundasyon. Apostles and prophets. Ano nangyari? Sunugin mo ba yung mga contender? Paparusahan ka ng Panginoon. Shall we say amen? Paparusahan ka ng Panginoon. Hahatulan ka ng Panginoon. Matakot tayo sa Diyos. Magpakumbaba tayo. Mga kamanggagawa ko. Mga kapatid ko. Meron isang tao dyan, pastor na, hindi pa Saan ka nakakita na pastor na ayaw magpaturo? Miski nga piping asno, gagamitin sa'yo yan So, say amen. Miski piping asno, pwedeng magamit sa'yo. Mga kapatid, magpakumbaba tayo sa programa ng Panginoon. May apostles and prophets na pundasyon. Hindi tayo pantay-pantay lahat. Si Kristo ang bato sa panulok. Amen. Paano ka mapapatibay sa building na itinatayo mo? Mali yung bato sa panulok mo After yung priesthood niya, after the order of Shem Ganun ang nangyari. Paano ka mapapabilang sa building na itinatayo? Mali ang pagkaunawa mo kung sino ang mediator mo. May programa ang Panginoon. May programa na dapat nating i-apply sa ating pananampalataya. Hindi yung ako. May alam ako. May revelation ako. Ganun ang tao Amen. Kailangan natin bumaba. Kung natuto na tayo, huwag nating isiping marunong na tayo. Kasi Pablo nga hindi niya inisip sa kanyang sarili na nasa kanya na ang lahat ng mga bagay. Bagamat napakalawak ng kanyang revelasyon. Ang sabi niya, patuloy pa akong humahakbang upang makamtan ko yung mga bagay na yon na dapat ko pang maabot. Hindi ko inaring lahat ay naabot ko na. Ayun, sabi niya. Shall we say amen? Saan ka nakakita, pastor, ay magpaturo? Amen. May pundasyon ng pananampalataya.
Purihin ang Panginoon. Maaga pa ho. At gusto ko samantalayin yung mga oras, ano? Duduktong ko na lamang itong gusto kong ibahagi, mga anak. Yumuko tayo sandali. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli minsan pa, salamat sa mga pagtutuwid mo sa iyong mga anak, Panginoon. Naway patuloy at patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, at magpahayag ka sa aming puso. Ito ang kalooban mo. Sa pangalan ni Yahushua, ang aming Mesaya. Salamat po. Amen. And amen. Revelation chapter 6, mga anak, kailangan may Biblia kayo. Dahil tutungo tayo sa pagsasakdal ng Panginoon. Sabi nga, iwanan na raw yung mga panimulang aral, ano? Sabi sa amen. Siguro pahapyaw lang, ano? Susunod lang yung iba. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were a noise of thunder. One of the four living creatures saying, "Come and see." So dito pa lamang, Biblia pa nga lang may mali na di ba? Kasi ang ginamit ng King James ay beast. Tama. Doon pa lang paano mabubuksan ng tao? Mabuti pa yung pagkakatagalog. Tingnan nyo At nakita ko, nang buksan ng kordero, si Kristo, ano? Ang isa sa 7 tatak, at narinig ko ang isa sa 4 na nilalang na buhay. Ayun ang tama. 4 living creatures. Tama. Nagsalitang gaya ng tunog ng kulog. Ayan, yung tinig pala nila parang kulog, ano? Amen? So ito po yung book sealed with the 7 seals na nasa kamay ng makapangyarihan sa lahat at ipinasa sa isang worthy para magpahayag ng mga misteryo ng aklat na yon. So, say amen. So, ito, nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak, dahil 7 nga yun, ito, inuna nga yung isa, at narinig ko ang isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsasalitang gaya ng tunog ng kulog, halika. So papasok dyan sa Revelation chapter 1 verse 1, yung anghel na ginagamit, tama? Sabi sa amen. Yung living creature dito ay mga seraphims. Sabi sa amen. 4 na nilalang na buhay. Kasi pag ginamit mo yung salitang beast, sira na ang unawa mo. Na hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila. Tama ba? Paano mabubuksan ng tao? Mali ang translation. 4 na nilalang na buhay. Mga cherubims ito. Pero kung ito ay sa panahon ng lumang tipan, ang 4 na nilalang na buhay ay cherubims. New Testament, seraphims. Sila yung nasa ulunan ng Panginoon.
Ibig sabihin, mas higher ang kanilang revelasyon kumpara sa mga cherubims under the Old Testament. Yung Ark of the Covenant, nandun yung mga cherubims, di ba? Yung dalawang cherubims no, sa binibit-bit nilang kahon. Tama po? Ha? Pero dahil tayo'y nasa biyaya na ni Kristo, ang four living creatures, which is with 6 wings, yun ang kaiba nila. May 6 na pakpak ang seraphims. While yung cherubims, mayroon lamang 4 sila. Halika, tinawag si Juan. Ibig sabihin, meron siyang ipapakita. Meron ipapahayag. Amen? Dahil binuksan na ng kordero yung misteryo para iparating sa atin. Kasi kailangan nga Bakit kailangan malaman natin ang mga misteryo? Kailangan Kasi yan ang magbibigay sa atin ng gintong pananampalataya. Shall we say amen? Yan ang maglilinis sa ating pangunawa. Sa verse 2, at tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi. Ayan po, ito. Nakaputi siyang kabayo, no? At yung nakasakay dito ay may isang busog. Yung busog, yung bow. Bow. At may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Sa pagkaka-English, ganito. I saw and behold white horse. Hindi po si Kristo ito Shall we say amen? Ito po ay Antikristo. And he that sat on him had a vow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. So yun ang trabaho niya. To conquer and conquering. Mga kapatid. So sino po ito? Na ang kanyang pamamaraan ay upang sumakop at pumatay. So tignan natin. At tandaan natin, dahil wala naman siyang arrow na bit-bit, ibig sabihin it is a bluff. Bluff o isang pananakot lamang at walang epekto sa buhay ng isang mananampalataya. Pero yun ang kanyang naging trabaho sa panahon na yan. Purihin ang Panginoon. So tignan muna natin itong sumasagot dito, yung living creatures. Tignan muna natin. Sa Ezekiel, kilalanin muna natin ito, Ezekiel chapter 1 verse 5. Putulin ko na lang Also out of the midst thereof came the likeness of the 4 living creatures, and this was their appearance. They had the likeness of man.
As for the sa verse 10, as for the likeness of their faces, they four had the face of a man. Ayan. Ito. And the face of a lion. Ayan. And on the right side, and they, face of a lion on the right side, and they four had the face of an ox. Ito. Ayun. And on the left side, they four also had the face of an eagle. Ito. So ito palang makasugong anghel na ito ay meron silang apat na mukha. Hindi literally na sila po yung nagtataglay ng mukha, kundi yun po ay mood po yun, mga anak. Yung kanilang mood o yung kanilang damdamin sa kanilang pagpapagamit sa Panginoon. Dahil may iba-ibang katangian yan, no? Iba-ibang damdamin yan, di ba? Ito, matapang to. Po. Amen? Ito, mapagkumbaba. Ito naman, medyo, gentle, makatao siya, no? May mababang puso ito. At ito naman, may malawak na pananaw. Ibig sabihin, meron siyang kapahayagan. May lalim yung kanyang pagkakaunawa. So, yung apat na yan, sa isang cherubim. So, buuin natin yung para makita natin yung kwento. Ezekiel chapter 1 verse 3, the word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, the son of Bushi, in the land of Chaldeans by the river Chebar, and the hand of the Lord was there upon him. So Tagalogin natin. At ako'y lumingon, at narito isang unos na hangin ay lumabas mula sa hilagaan, na isang malaking ulap na may isang apoy naglilikom sa sarili, at isang ningning sa palibot, at mula sa gitna niya ay may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. Sa verse 5, at mula sa gitna niya ay nanggagaling ang kahawig ng apat na nilalang na buhay, apat na nilalang na may buhay, at ito ang kanilang anyo. Sila'y nakawangis ng isang tao. Ayan. The four living creatures. Ano? Para maintindihan natin at para makita nyo rin kung bakit may mga nakadrawing na ganyan. So ito po. Likeness of man, and everyone had four faces. Sa bawat isa sa kanila, may ganitong katayuan o kalagayan o mood. Sabihin na natin, nagbabago kasi yung mood na yan eh. Minsan nagiging matapang sila, minsan nagiging mapagkumbaba, minsan naman tulad ng isang tao, at may kalagayan din sila ng lawak ng pagkakaunawa. Like an eagle. Matalas ang kanilang mga paningin. Yung kanilang mga mata spiritually. Saan tayo? They had the likeness of man, and everyone had four faces, and everyone had four wings. So yun, ang kaibahan nila sa seraphim. Dahil ang seraphims, gaya nga nito, ay anim po yung kanilang pakpak. Dahil ito, mga kapatid, kumilos itong cherubims doon sa lumang tipan. So yan.
Their feet were straight feet, and the sole of their feet was like the sole of a calf's foot, and they sparkled like the color of burnished brass. And they had the hands of a man under their wings on their four sides, and they four had their faces and their wings. So ito mga anak, dahil sabi ko nga ito yung mga katangian nila. So titignan natin ito, hindi yung isipin natin na para bagang yung nilikha na ito ay may magkakabilang muka. Na mayroon baga nilikha ng gano'n ng Panginoon na iba-iba yung kanilang mga muka. May mukhang ganito, mukhang ganyan. Kundi yun ay mga mood lang nila yon sa kanilang ministry. As a ministering spirits. Tandaan natin, ang anghel ay mga ministering spirits ng Panginoon Diyos. Shall we say amen? Ha? Kaya nga, minsan may mga anghel na kung kumitil ng buhay, isipin mo, 185,000 sa isang babaan lang nun. Ha? Like a lion. Shall we say amen? Ganon kabagsik, mga kapatid. Sabi dito, and their wings were joined one to another. They turned not when they went. They went, everyone, straight forward. As for the likeness of their faces, they four had the face of a man. So, may face of a man pala ito. Para mga anghel. Amen? Ha? Hindi ba yung mga anghel bumababa kay Abraham? Ha? At kung kini-kini naman mga propeta, saan yung tao yun? Di ba? Ibig sabihin, itong four living creatures na ito, bilang mga anghel, ay meron silang mukha na gaya sa tao. And face of a lion, and on the right side, and they four had the face of an ox, and on the left side, they four also had the face of an eagle. So yun, yung apat na yan na mukha, mga kapatid, ay yung kanilang mga conditions sa kanilang ministeryo, na yun ay umiiral po yun base sa kung anong dilig ng Panginoon sa mga anghel na ito. So yun yung halimbawa nga natin, yung leon na yun, purihin ng Panginoon. And they went everyone straight forward. Whither the Spirit was to go, they went, and they turned not when they went. Ibig sabihin, follow instruction sila, mga anak. Kapag isinugo sila, dahil pag nagtatravel itong mga angelic being nito, napakabilis, direct to the point kung saan ang ipinag-uutos ng Panginoon ay darating sila. Ganoon kabilis yun. Naalala ko yung tanong ni Brother Ariel, Ang tanong niya kasi ay, meron daw nangangaral na ang anghel daw ay hindi naman lagi natin kasama. So, totoo naman yon. Dahil nagtatravel nga ito, galing doon sa kataasan. At simbilis po yun ng kidlat kapag nagtatravel sila. Kaya hindi tayo magtataka kung kalimbawa ang isang tao ay malalagay sa alanganin, nandun ang mga ministering spirits para po sila tulungan at mailigtas. So we say amen. As for the likeness of the living creatures, their appearance was like the burning coals of fire, and like the appearance of flames, it went up and down among the living creatures. So, may dalawang binabanggit dito na living creatures, Yung isa, yung panikpanaog. Tama? At sino naman yung binabaan? Tinawag ding silang
living creatures. Tama? Sabi dito, it went up and down. Sino yun? Yung 4 living creatures. Went up and down among the living creatures. Ito po'y mga tao naman ito. So say amen. Whether servants of God, o mga mananampalataya ng Panginoon, para sila'y tulungan sa kung ano man ang kanilang sabihin natin kung ministeryo man o kung ano man yung kailangan nilang maibigay sa mga anak ng Diyos. Nagtatrabaho lang ang mga anghel, mga kapatid, dahil sa atin, di ba? Di ba? Yun ang mga tagapangalaga natin, mga ministering spirits po yun, para sa magmamana ng kaligtasan. It went up and down among the living creatures, and the fire was bright, and out of the fire went forth lightning, and the living creatures ran and returned as the appearance of a flash of lightning. So, ganun kabilis. Di ba? Amen. Ganun kabilis ang saklolo, mga anak, mga kapatid, na dumarating yung mga anghel na ito para matulungan po tayo, mga anak. So ito, now as I beheld the living creatures, behold, one wheel upon the earth by the living creatures with his 4 faces. Sa Tagalog, mga anak, ito no. Samantalang minamasdan ko ang mga nilalang na may buhay, narito ang isang gulong sa lupa sa siping ng mga nilalang na may buhay. Sa bawat isa ng 4 na mukha ng mga yaon. So meron pang isang tinatawag ditong one wheel. Meron sila sinasakyan na isa pang gulong. At ang anyo ng mga gulong at ng kanilang pagkakayari ay parang kulay ng berilo, at ang 4 na yaon ay may isang anyo. At ang kanilang anyo ay ang kanilang pagkakayari ay parang isang gulong sa loob ng isang gulong. So yun, isang gulong yan. At pagkatapos yung mga cherub ay sumasakay po doon sa gulong na yon, na parang iisa sila kapag nagta-travel. Sumusunod lang yung 4 na nilalang nabuhay na yan, na kung saan magta-travel ang gulong na yon na sumasa kanila. So ay may titipo natin itong gulong na ito na nag-iisa, mga kapatid, na sinasakyan ng 4 na nilang nabuhay. Walang iba kung hindi yung banal na espiritu ng Panginoon. Nakasakay po sila doon as a ministering spirits, a will within a will. Nasa loob sila noon. Idinadala sila ng Panginoon kung saan dapat silang mag-travel, mga anak. So yun ang trabaho. A will within a will. Ibig sabihin, nagpapa-subject lang sila kung ano ang gagampanan nila bilang mga ministering spirits na naglilingkod sa ating Panginoon. They turned up when they went. So wala nang palingon-lingon ito, mga anak. Kasi simbilis nga ito na ng lightning Ganon ang traveling nila, no? Kaya ganon kabilis yung saklolo na darating sa isang tao. As for the ring, sabi dito, they were so high that they were dreadful, and their rings were full of eyes round about them 4.
So kung titignan natin ito, no, i-convert natin sa spiritual natin pananaw, mga anak, ano, yung rings doon, ano, yung ganon. Kumpara natin sa isang karawahe, abaway, yung mga Egyptians chariot, di ba? May mga, yung kanilang gulong, ano, may mga, yung ring, yung ng gulong nila, may mga matatalas yun, di ba? Tama? May mga matatalas na bagay doon para ipamuksa nila sa mga Israelita, no? So yun, binabanggit dito, yung rings na tinatawag. As for the rings, they were so high that they were dreadful. Kakilakilabot, sabi dito. Yung ruweda ay mataas at kakilakilabot, at iyong apat ay may at itong apat ay may kanilang mga, lalo lumalim para sa Tagalog, sa English na lang. And their rings were full of eyes round about them four. So anong sinisimbolohan ng mga mata na yun, mga anak, mga kapatid? At dahil nga itong wheels na to na sinasakyan ng four living creatures, walang iba kundi ang presensya ng Panginoon. Kaya po, sinasabi niya dito ni Ezekiel na punong-puno ng mata. Ibig sabihin, ang ating Panginoon Diyos ay punong-puno ng kaalaman at karunungan. Shall we say amen? Alam niya ang lahat ng mga bagay. At sabi dito, mapanganib yung wheels na yon na nakita niya sa vision. Dreadful at napakataas, mga kapatid. Naalala niyo si Elijah, di ba? Sinundo siya ng chariot of fire, di ba? Shall we say amen? So yun po, mga kapatid, chariot of God yun na sumundo po sa kanya, na tila baga anyong karuwahe na merong apat na gulong doon, o kung ilang gulong yun na sumundo sa kanya, na nabanggit doon, ano? So ito, they were dreadful, and their rings were full of eyes round about them. And when the living creatures went, the wheels went by them. So kasama nila, hindi humihiwalay yun, di ba? And when the living creatures were lifted up from the earth, the wheels were lifted up. Whithersoever the Spirit was to go. So ito yung malinaw, ano? Ito na yung malinaw. Whithersoever the Spirit was to go, they went. Kung saan naparoon ang Espiritu, ay nagpaparoon sila. Thither was their spirit to go. Ayan. Nagpaparoon sila doon. Pinaroroonan ng Espiritu. At ang mga gulong ay tataas sa siping nila. Sapagkat ang Espiritu ng nilalang na buhay ay nasa mga gulong. Yun. Nakasakay po sila sa presensya ng Panginoon. At itong mga ministering spirit, nagtatravel po yan kung saan gustuhin ng Panginoon, na siyang omnipresent, omniscience, para dalhin sila upang mag-ministers sa mga lingkod ng Diyos o sa mga anak ng Diyos. So ganun kabilis. Shall we say amen? Bagaman ang all-knowing dito, walang iba, hindi ang Ama eh. Siya lang yung all-knowing, ano pa? Omnipresence. Siya lang ang mayroong katangian ng ganon. Samantalang ang mga creatures ay inuutusan lamang niya para sa mabisang ministeryo, kung ministeryo yan, o kaya pagtulong, pagsaklolo sa kanyang mga anak. So ganun yon. May mga anghel po, kasama po ang anghel sa ating
paglilingkod sa Panginoon. Kapag minsan naman, binabantayan tayo, di ba? Shall we say amen? At pagkatapos, babalik sila sa Panginoon at magre-report yon. Nagre-report sila kung ano yung buhay natin dito. Huwag natin isipin na walang nakakakita sa atin. Nagre-report yan. Miski si Satanas nga, nagre-report din eh. Kasama yung mga anghel, nagre-report sila doon. Tagapagsumbong. Di ba? Si Satanas. Putuloy ko na lang muna, no? So, dito tayo, sa dulo. Pero ito na lang. So, 24, verse 24. And when they went, I heard the noise of their wings, like the noise of great waters, as the voice of the Almighty. Ha? Amen? Naintindihan natin? Hindi naman literal yung kanilang pakpakay nagsasalita. Ibig sabihin, yung kanilang ministeryo, yung kanilang pagtatravel, yung kanilang mga pangangaral, yung kanilang pagbibigay ng mga instruction, yung kanilang pagbibigay ng mga visions. Sabi dito, as the voice of the Almighty. Tama? Miski yung kausap ni na anghel ni John di ba? Sabi niya, I am the Alpha and the Omega. Sabi pa nga niya doon. Pero yun, ang nagsasalita doon sa anghel na yun, walang iba kundi ating Panginoon. Ha? Sabi pa niya, I am Yahushua. Inutusan yon para mag-send ng message kung ano yung laman ng bibig ng Panginoon, yun ang kanilang sinasabi. Sabi dito, as the voice of the Almighty, the voice of His speech, ayan yung kanilang pangangaral, as the noise of an host, when they stood, they let down their wings. Ayan. Ibig sabihin, kailang ibinababa ang kanilang mga pakpak. Larawan yan ng pagpapakumbaba Diba? Kapag sila'y nagsasalita, ganun lang sila. Pag umaharap sila sa Panginoon. Hindi yung sa panahon natin ngayon. Hindi, may alam ako, marunong ako. Tinawag din ako. Ganun ngayon Kaya hindi magkaintindihan sa ministry. So 25, and there was a voice from the firmament that was over their heads, sa taas nila, when they stood and had let down their wings, and above the firmament that was over their head was the likeness of a throne. Ayun. Ito sila Ito yung mga kerubim Ayun ang trono. Sabi sa amen. And above the firmament, sa taas ng langit, na nasa itaas ng kanilang mga ulo, ay may kawagis na isang luklukan na parang anyo ng batong graniso. So yun ang trono ng Panginoon, di ba? Likeness of a throne as the appearance of sapphire stone. Dahil nagliliwanag ang Panginoon Diyos gaya ng makinang na bato And upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above it. So yan. Merong anyong tao doon, mga kapatid. Bagamat wala pa si Kristo, ang Panginoon Diyos, nag-aanyong tao na Shall we say amen? Amen. Sa Kanya lang, kay Kristo lang naganap. Yung mga larawan at anino noong lumang tipan na yon, sa Kanya naganap. Kaya si Melchizedek, yung kanyang pagkapare is after the order of Melchizedek. Siya na yung Melchizedek natin. Naintindihan natin? Siya na yung pare natin. And I saw as the color of amber, as the appearance of fire round about within it, from the appearance of his loins even upward, and from the appearance of his loins even downward. I saw as it were the appearance of fire. Revelation chapter 10.
Verse 1, and it had a brightness round about as the appearance of the vow, yung rainbow. That is in the cloud in the day of rain. So was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell upon my face, and I heard a voice of one that spake. So dito, mga anak, sa Ezekiel chapter 10, verse 20. Putol-putulin ko na muna. Ezekiel chapter 10, verse 20, sabi dito, this is the living creature that I saw under the God of Israel by the river Chebar, under the captivity ito, Babylonian captivity. And I knew that they were the cherubims. Shall we say amen? Yung 4 living creatures na yon, cherubims pala yon. Tama? Na naghahatid ng mga mensahe. Anak, ministering spirits. Yun po ang cherubims with 4 wings. While dito sa New Testament, under ng biyaya ni Kristo, mga seraphims na ito, nandoon sila sa itaas, doon sa itaas, naglalarawan yon na nandun sila sa ulunan ng Panginoon. Ibig sabihin, meron silang mas mataas na pagpapahayag kung kukumpara sa mga cherubims. So, susunod na natin pag-aralan, Balik nga muna tayo sa Revelation 12, chapter 6. So, ito. Revelation chapter 6. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were, a noise of thunder. Tinig nila yon, ng mga seraphims. One of the 4 living creatures, ayun, 4 na nilalang ng buhay, para maintindihan natin ang Biblia. Kasi kapag ginamit mo ay yung beast, bagsak na ang revelasyon mo. Naintindihan natin? Ibig ko lang sabihin, mga angelic being, yung kausap dito ni Juan, at nagpapahayag sa kanya kung ano ang mangyayari sa harapan at sa nakaraan at sa presente. Tama? Kaya nga ipinakita sa kanya, nung buksan ng Panginoon yung aklat na yan, na nasa selyo ng 7, wala nga makaintindi nun Pero nang binuksan niya sa pamamagitan ng Propeta William Marion Branham, so ito pala yung resulta na yan. May mga anghel na kumukonek at nagpapakita sa mga kapahayagan ng mga bagay na yan. Kasi puro allegoric form ito Maraming umaayaw dito sa Book of Revelation Ayaw nilang pag-usapan ito. Dahil talagang napakahirap intindihin. Pero tandaan natin, may mga anghel ng Diyos para magbigay ng unawa sa bawat lingkod ng Panginoon. One of the living creatures saying, "Come and see." Ayan. Halika, Juan. Tignan mo, ito na. Pumarito ka na. Shall we say amen? Bukas na ang tabing sa templo, malaya na kayo makapasok sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. At ano nakita niya? Ito. And I saw and behold a white horse. So yan. White horse na sabi dito, and he that sat on him had a vow, and crown was given unto him,
And he went forth conquering and to conquer. Ayan. Mga kapatid, walang iba ang Roman Empire. So, say amen. Yun ang kanilang trabaho. They went forth to conquer and conquering, mga kapatid. Bawat habang may natatanaw silang bansa o bayan sa paligid nila, sasakupin nila at sasakupin nila yon. Tandaan po natin, ang Roman Empire, nagsimula yan doon sa Seven Hills ng Rome. Napakaliit na siyudad yon. Pero dahil sa kanyang trabaho, he went forth to conquer, to steal and to destroy. Lumawak ang Roman Empire. Pinangunahan niya ng mga Cesar, Sino yung unang Cesar? Si Julius. Shall we say amen? Amen, si Julius Caesar. Isang demong poses siya. At ang trabaho niya, sumakop at sumakop at sumakop. Nakatawid yan hanggang sa Church Ages. Gentile Church Ages. Nakatawid yung espiritu na yon. Shall we say amen? Tama ba? Nakatawid po yung espiritu na yon. The spirit of Antichrist. Naniwala kayo? Ano sabi ni Juan? Si Juan na nag-iisang apostoles na natira, Ano sabi niya? Na maging ngayon ay naririto. Ibig sabihin, yung panahon niya yon, naririto na ang Antikristo. Kundi ako nakamali sa 1 John, tingnan natin. First John chapter 2. Tama ba ako? Yung sinasabi niya na even now ay Antikristo ay naririto ba? Sino nakakita na? Ibig sabihin, sa panahon pa lamang niya, ni John, bilang pinakahuling apostol, sabi niya, sa panahong ito, ay naririto na yung tinatawag na Antikristo. Tandaan natin, ang Antikristo, hindi lamang dito dumating, sa Great Tribulation period, o dito, sa kalagitnaan, Dito pa lamang, mga anak, at iyan ang kanyang sinasakyan, nakaputing kabayo. Ibig sabihin, nag-aanyo siyang si Kristo. 1 John chapter 2 verse 18. Little children, it is the last time. And as you have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. Sa pagkakatagalog, mumunting mga anak, ito ang huling oras, at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay limitaw ang maraming ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling araw. Dito pa lamang yun, huling araw na. Kasi nandun na ang Antikristo So, say amen? Ano sinasakyan niya? Puting kabayo. He went forth to conquer, to steal, to kill,
And that is the Roman Empire. The Roman Emperor, Caesar. Kung sa panahon ni Kristo, puro Caesar yung inabutan niya doon. Julius Caesar, at kung sino-sino pa na mga nagmana po ng trono ng mga Caesarian. So sila po yun. Yung tinutukoy dito, na nandoon na. Wala pa nga lang sila mga doktrina at mga katuruan. Dito lamang sila nagsimula. Then, pumuksa siya. Then, dito na siya nagtitinda. Ibinebenta na, no? Yung tinatawag na natin indulhensya, mga anak. Sige po, hanggang dito na lamang po muna. At I believe na marami tayong nakita sa bagay na ito, mga anak, mga kapatid. So, kailangan lang natin fokusan na purely dito tayo. Huwag may mensahe para lalo natin maintindihan ang mga bagay na ito. So, next time, magkakaroon tayo ng part 2, part 3, hindi natin alam. So, kung naintindihan na ay maaaring umiksi. Purihin ang Panginoon. Sige po, gaya ng dati, manalangin muna tayo at magpasalamat. Ama namin banal